Weather update tayo mga kapatid. After nga dumikit dito po sa Bicol Region, itong Super Typhoon Uwan, unti-unti naman po itong lumalapit dito mo sa areas ng Central Luzon. Ang bagyong Uwan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 150 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Yan po ay nandito sa dagat at lumalapit na nga dito sa portion ng Central Aurora. Ito pong bagyong Uwan ay nasa Super Typhoon category pa din na may taglay na lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 230 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward nga patungo dito po sa central portion ng Aurora sa bilis na 30 kilometers per hour. Yan po ay posibleng maglandfall ngayong gabi dyan po sa may area ng Aurora at tatawid po dito sa mga rehiyon ng Quirino, Nueva Vizcaya, palabas dito sa mga areas ng Benguet, La Union at Pangasinan at maaaring nasa West Philippine Sea na bukas ng umaga. At after po niyan, yan po ay makakalabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong nakikitang bahagyang paghina niyan after po niyan tumama dito sa kabundukan. Pero sa ngayon, ang ating bulto ng malalakas na ulan at malalakas na paghangin ay naapekto na po ang malaking bahagi ng Luzon at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Visayas. Particularly, ito po, yung concentration nating malalakas na pag-ulan at mga malalakas na bugso ng hangin ay nandito po sa portions ng Bicol Region. Papunta na nga po yan dito. Lilipat na po yan dito po sa areas ng Aurora at Northern Luzon. Sa katunayan, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 5 ng Pag-asa dito po sa mga rehiyon, dyan po sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora kung saan natin inaasahan lumapit ang gitna ng bagyong Uwan, Pulilio Islands, kasama na po dyan ang northern portion ng Camarines Norte, maging dyan po sa isla ng Calaguas. Signal number 4 naman po tayo sa mga areas dito po sa southeastern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ang southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi po ng Aurora, ang natitirang bahagi ng Nueva Ecija, maging dito po sa itaas na bahagi ng Zambales. Nakataas din po ang ating signal number 4 dito po sa mga areas ng Tarlac, eastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, northern portion ng eastern portion ng Quezon, kasama na po dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, maging dito po sa area ng Catanduanes, ang hilagang bahagi po nito. Samantalang nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 ng Pag-asa sa natitirang bahagi po o dito po sa southern portion ng mainland Cagayan, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Isabela, maging dito sa northwestern portion ng central at southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, maging dito po sa natitirang bahagi ng Tarlac at natitirang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Signal number 3 po tayo dito sa Metro Manila, maging dito po sa areas ng Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Rizal, Laguna at ang natitirang bahagi ng Quezon. Signal number 3 din po tayo dito sa Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Islands, maging dito po sa northwestern portion ng Northern Samar at Samar. Yung natitirang bahagi po ng Luzon at ang ilang bahagi po ng Visayas, meron naman po tayo dyan nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2 at 1. Ito pong ating mga tropical cyclone wind signal ay nagbabago po yan habang kumikilos po yung ating mga bagyo o yung ating bagyong Uwan. Yan po ay madadagdagan dito po sa mga areas na posibleng daanan ng kanyang gitna at mababawasan naman po dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo, nababawasan na rin po yung ating mga kaulapan dito sa eastern portion ng Visayas at central Visayas habang kumikilos palayo. Ito pong bagyong Uwan. Pero again, maghanda po tayo sa mga possible na magiging epekto pa ng bagyong Uwan kasabay ng pagtawid niyan dito sa central at northern portion ng Luzon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.